Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo, no? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes. Ba? Ngayon po ay Lunes, February 2, if I'm not mistaken. Tama? Okay, February 2. Alright, papasok tayo ng trabaho. At napakalamig pa rin. 7 degrees Fahrenheit. Kung sa Celsius, siguro yan ay nasa negative 14. Ano? Medyo talagang napakalamig pa. At anyway, ngayon po ay Impeachment Day. Impeachment Day. Bakit Impeachment Day? Kasi po, dalawang impeachment complaint ang na-file sa House of Representatives laban kay wala natin. Siyempre, kay Sara Duterte. Ano? Dalawang impeachment complaint ng dalawang grupo. Magtataka kayo, bakit naman ipinail ngayon? Ano? Hindi pa naman February 6. Kasi po yung February 6 ay dapat, diba, sabi ng Supreme Court nung July decision nila, nung unang dineclare unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ang sabi doon ay February 6 pa. Ano? Pero hindi pa naman February 6 ngayon. Ngayon ay February 2, which is 4 days earlier, ano? Kasi daw, sabi po ng dalawang grupo na yon, ano, ng Makabayan ata yun, at saka isa pa, hindi ko na matandaan ang pangalan. Dalawang aktivista groups, ano, sinasabi daw doon ay dun sa huling desisyon ng Supreme Court ay binago na naman ng Supreme Court yung date, ano, kasi pinanindigan po ng Supreme Court na ang session days daw, ang 10 session days na tinatawag nila ay 10 calendar with session days, ano? So, yun po. So, kung titingnan natin ay yung unang complaint na i-file noong 2024 laban kay Sara Duterte ay nag 10 days noong January 14. Yun. So, yun ang argumento nila. At saka, sabi nila, baka inunahan na daw nila at baka meron pang mga mauna na mga spurious, ano, yung mga walang kakwenta-kwentang complaint, impeachment complaint, tapos ma-bar na naman yung ano, yung kanilang ipa-file ang impeachment, ano. Anyway, ngayon pa rin ay ang 10 days will be 10 calendars with session days. So, na-file na nila yon. Pwedeng pagsama-samahin yung mga desisyon na yan hanggang after February 6. Diba? Ganun din. So, palagay ko naman po yung dalawang complaint na yan is enough. Ano? That is enough. Unless mag-file na naman ng panibagong within 10 session days. Within 10 calendar with session days. Ng second mode of impeachment, which is yung pong ano, yung 103 signatures. Ano? So, yon. Malalaman natin yan sa kanilang gagawin. Pero ngayon din po, ngayong araw na to, kaya nasabi natin impeachment days, kasi po nasimulan na po yung dalawang impeachment complaint, ano, na nai-refer na sa Justice Committee at sinimulan na po ng Justice Committee na magsimula na sa kanilang trabaho tungkol dito sa impeachment complaint laban naman kay Bongbong Marcos. Only in the Philippines ang presidente at vice-presidente ay maaaring maharap sa
impeachment. So hindi po maganda sa paningin ng ibang bansa, lalo na sa mga investors. Itong nangyayari na to, hindi po, although sasabihin ng iba exciting, pero hindi po exciting to. Maniwala kayo sa akin, dahil kung ako man ang investor na mag-i-invest sa Pilipinas, dahilan sa walang kasiguruhan kung ano mangyayari diyan sa politika sa Pilipinas, hindi muna ako mag-i-invest. Hindi muna ako mag-i-invest kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa investment ko. Siyempre, alam niyo po, ang mga investors, gusto nila yung predictability. Predictable ang mangyayari. Pag unpredictable, hindi nila ma-predict kung anong mangyayari kinabukasan, bumababa po ang market. Katulad po yan sa stock market. Okay, pag may nangyayaring hindi maganda, babagsak ang market. Mag-i-stable uli, babagsak na naman. Ganun po ang nangyayari. So ganyan din diyan sa Pilipinas. Kung ang presidente at vice presidente parehong nasa impeachment trial or impeachment complaint, sus Mariosep, babagsak ang ekonomiya natin. Hindi maganda. Okay, ano na po ang nangyari ito sa impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos? Okay, so ang Justice Committee po ngayon, balita ko ay kanina ay dineclare as sufficient in form and substance ang dalawang complaint. Ano ibig sabihin nun? Kasi po, yung pong Justice Committee, ang unang nilang titingnan pag na-refer na sa kanila at ang unang nilang gagawin ay kung tama ba, kung may substance ba o may ebidensya ba, whatever, para magtuloy sa deliberation. Ano yung deliberation yan yung pong parang preliminary investigation, iimbestigahan, mag-file ng mga ebidensya. So ngayon po yung ginawa ng Justice Committee ay tiningnan lang po kung nasunod ba yung form na dapat nasundin sa complaint, yung form at saka yung substance. So mukha pong i-declare na, and then after this ay magsiset na sila ng deliberation or nung investigation nila kung ano nangyayari, kung totoo ba yan, may ebidensya ba, o baka naman ay spurious din yan, baka wala namang talagang ebidensya, mga ganun ba. Preliminary investigation, bibigyan ang defendant ng sufficient time to answer the complaint filed by these groups. Yun po ang mangyayari diyan sa ngayon. And then meron pong 60 days ang Justice Committee to decide. 60 days to decide. 60 calendar with session days. Yan nalilito ako dun sa ganun, So 60 calendar with session days. Ibig sabihin po noon, 60 days na merong session. So parang ang session days po ata ng ganyang House of Representatives ay apat na araw lang po, Monday to Thursday. So yun lang po ang binabawas. Calendar with session days. Basta may session. Yan po ang iniba ng Supreme Court. Nakialam ang Supreme Court sa ibang departamento. Yan ang sinasabi ko. Sila dapat magpalaganap o sila ang magpakita ng example na dapat sundin ang konstitusyon. Ay sila po ang unang lumabag dahil lang po sila ang gumawa ng mga guidelines and procedures o guidelines example dyan yung guidelines ng kung paano bibilangin ang session days na hindi na talaga pong binago ng Supreme Court. At anyway, so right, ngayon ay nagsimula na, so may 60 session days, 60 calendar with session days.
ang Justice Committee na tumanggap ng mga ebidensya. At pagkatapos po noon, ay meron silang 10 araw, 10 calendar with session days, so 60 and then 10 to deliberate and vote if it will be submitted to the Senate. Alright, yan po ang gagawin ng ating Justice Committee ng House of Representatives. Pero tandaan po natin pero within 10 calendar with session days starting today, pwede pa pong mag-file ng isa pang complaint. Habang hindi pa nare-refer sa Justice Committee, yung dalawa na i-final ngayon o i-final ng dalawang grupo laban kay Sara Duterte, pwede pa pong ma-file ng 103 signatures. Pero yung kay Bongbong Marcos po ay wala na yon. Yan ay sarado na. Ibilang na lang tayo ng 10 araw para malaman 60 days yung kay Bongbong para malaman kung matutuloy o hindi. Pero yung kay Sara po ay pwede pang mag-file ang 103 with the signature of 103 members. Okay? So, again, hindi po exciting ito. Only in the Philippines ang nangyayari ito. President and Vice President, parehong naharap maaari sa impeachment complaints. Sana naman ay hindi. To give us instability. Kahit pa paano, the sense of instability sa bansa. Okay, imagine mo, Presidente at Vice President may impeach. Gulo po yan. So, mag-isip-isip po muna tayo. Okay? Magandang araw po mga Kapinoy. Bye-bye!